Audio check. Audio check kasi may mga nagchat-chat na choppy ako. Audio check po tayo bago magsimula. Ayan, okay. So, nag-end po tayo sa measles kahapon. So, we have now your vaccine schedules and its side effects. So, number 1, we have your BCG, the Bacillus calmette-guerin. So, sabi natin, the schedule of administration of your BCG is at birth or anytime after birth. So, anong ibig sabihin po ng anytime after birth? Yan, sinabi ko kahapon, pag ang isang bata ay hindi nakatanggap ng BCG niya, no matter na anong edad na niya, basta hindi siya lumalagpas ng 5 years old, okay? Pwede pa po niyang i-catch up yung dose niya. So ulitin ko, pwede pa niyang i-catch up yung dose ng kanyang BCG. So ibig sabihin niyan, sir, kahit preschool na po siya, pwede pa rin siya magpaturok ng BCG? Yes, okay? So kahit preschool na po siya, kasi ano bang preschool? Ang preschool ay nasa 4 to 6 years old. So basta hindi pa siya lumalagpas ng 5 years old, so pwede pa rin nating ihabol yung kanyang BCG immunization. As long na wala pa po siyang antibodies na nabubuo due to exposure to TB antigen. Kunwari, wala pa siyang exposure sa mga tao na nagkaroon ng TB. Okay? So we have your BCG. It is given at birth or anytime after birth. Ngayon, isa sa pinagtatalunan is kung saan nga po ba yung location ng injection ng BCG. So kadalasan, dito sa Pilipinas, ang practice po kasi tinuturok ang BCG sa right deltoid. Pero ang sinet kasi ng WHO, BCG should be administered at the left deltoid area. So yun po ang recommended ng WHO. Dapat daw left deltoid daw dapat ang turukan ng BCG para isang site lang daw ang titingnan natin kung gusto natin makita kung naturukan yung bata ng BCG or hindi. So paki-check nga po ang ating mga left upper arms kung meron po tayong scar formation dyan, or kung wala dyan, i-check yung right arm natin. Saan nyo po nakita ang peklat? Right or left? Pa-acknowledge po ako. Kasi sa Pilipinas, kadalasan nira-right po nila yan. Pero ang nire-recommend ng WHO, it should be left. Oh, okay. So yan. Sa Pilipinas po kasi right kadalasan ang tinuturukan nila ng yan. Ano daw? Nag-keloid sa akin, sir, by year 2030 hanggang siko na to. Aba, grabe yung keloid yan. Keloid is abnormal scar formation. Right. So sa nakikita natin, mas marami ang sumasagot ng right. Kasi ito yung kasi yung ating pinapractice sa Pilipinas. Yan. So yan din kasi yung nasa EPI natin, right deltoid. Although ang ibinaba ng WHO sa immunization manual worldwide, left deltoid daw dapat kasi. Oo. Pero sa Pilipinas kasi right. Sir, kung wala pong scar na makita, sir, okay lang ba yun? Tanungin mo ang nanay mo kung naturukan ka ng BCG. Kasi scar is a sign or a proof of successful immunization of BCG. Pag wala ka daw peklat, baka hindi ka naturukan ng BCG. Pag wala sa right mo or wala sa left mo, patingnan mo sa puwet mo. Pag meron sa puwet, baka doon ka tinurukan ng BCG. Kasi dati, nung unang panahon kasi, doon pa tinuturok yung ibang mga nagtuturok sa puwet kasi. Yan. BCG is administered also via buttocks sa puwet. Pero pag masyadong malaki yung peklat, baka pigsa naman yan nung bata ka. Yan. So nag-assume ka na, ay sir, meron pala. Gano'ng kalaki yan? Pigsa pala yun. Okay? So yun yan. So right po yun sa Pilipinas. Huwag niyong kakalimutan yan. So what are the normal side effects? So kailangan malaman natin ano bang normal, ano bang abnormal. So normal side effects, we have your Cox phenomenon. Pag sinabi natin Cox phenomenon, it is the transition of a wheal to ulceration up to scar formation. Normal lamang po yun. So normal lang na kapag tinurukan mo yung bata ng BCG, magkakaroon po ito ng acute inflammatory process starting 24 hours after the injection of your BCG. And this inflammation may last up to 2 to 4 days. So mapapansin mo yung tinurukan ng BCG, di ba sabi natin, never massage
BCG injection site. Kasi you are protecting the wheel. Okay? Yung wheel kasi na yan, habang tumatagal, habang nandyan yung wheel formation, mamumula po ito. Sign po yun na nagre-response yung immune system mo sa antigen na itinurok sa iyo. So take note niyan. So inflammation is a sign of fighting off. Yan, fighting off of antigen by your immune system. So yun. So we have your acute inflammation within 24 hours after injection of BCG, and it may last up to 2 to 4 days. So anong gagawin natin kapag namumula? Wala. Huwag mong galawin ang wheel. Okay? Hayaan mo lang siya. Then, it will disappear 30 minutes. Yung raise niya or yung bump niya, mawawala po yan within 30 minutes. Then mapapansin mo, within the first 2 weeks after your injection of BCG, magkakaroon po dito ng sugat. Okay? So normal lang pong magsugat or mag-ulcerate yung injection site. Yan. Magsusugat yung ating injection site. So it may appear 2 weeks after injection and may persist for another 2 weeks to heal. So ang palugit lang natin dito, kailangan itong sugat na ito ay maghilom siya up to 12 weeks. Okay? So never put anything into that ulceration or sore kung tawagin. Sa sugat, wag mong lagyan ng kahit ano. Wag mong lagyan ng ointment, wag mong lagyan ng kahit anong mga gamot, alcohol, betadine, ointment, bawal pong lagyan yan. Hayaan mo lang siyang matuyo ng kusa. Okay? Let it air dried. Okay? So maintain dryness and cleanliness of the sore. Kasi pag na-infect po yan, magkakaroon po yan ng deep abscess formation. Yun yung abnormal. Pag nagkakaroon ng nana at umabot sa subcutaneous tissue, abnormal na po yun. Okay? Pero pag may konting nana lang, normal pa po yun. Okay? Kasi ulceration is normal. So pag tinanong ka sa board exam, kailan mo daw makikita na nagkakaroon na ng peklat yung injection site? Scar formation may appear at 12 weeks after injection. So ibig sabihin yan, scar may be created or may be formed between 2 to 5 months. Pwede mo makita yung kanyang peklat 2 to 5 months. And that scar formation is permanent. Okay? Permanent sign that the child has been effectively immunized. So malinaw po tayo sa BCG. Again, normal lang po ba magkasugat ang BCG injection site? Yes. Lalagyan ba ng anything? No. Do not put anything into the ulceration or BCG injection site. Walang ilalagay. Hayaan mo lamang po siya. So, kailan ka pwedeng mabahala? So, mabahala ka kung meron ka nakitang indolent ulceration. Sir, what is indolent ulceration? Indolent ulceration is abnormal because that is an ulceration exceeding beyond 12 weeks. Pag ang sugat ay hindi humilom or hindi siya nag-heal, hindi siya nag-heal more than 12 weeks after injection, that is a indolent ulceration. Then watch out for your subcutaneous deep abscess formation. Ano ibig sabihin nun? Tingnan mo kung meron siyang nana. Yan. Meron bang pus formation? Kapag yung pus formation, kaunti lang, okay lang. Pero pag yung pus formation umabot sa subcutaneous tissue, abnormal na po yun. Huwag niyong kakalimutan. Okay? So huwag kakalimutan kapag yung abscess formation umabot sa subcutaneous, abnormal. Yun yung tinatawag natin na deep subcutaneous abscess formation. And that is abnormal in your BCG. So anong gagawin kapag may ganun, yung deep abscess formation? Nagkakaroon na po ng nana. Kasi minsan kasi may mga student na ako, nagpa-practice na sila tapos may mga kapitbahay daw sila na ganito yung kanyang BCG yung anak niya, nagnanana, yan. Pinapapicturean ko naman. So makikita mo talaga meron na silang infected na subcutaneous tissue. Mapapansin mo parang meron na siyang cellulitis, pulang-pula na yung area, tapos merong puti na nakapalibot doon sa sugat. Yan. Para nag-ulcerate na siya, kumbaga lumalaki yung sugat. Pag ganun po ang nangyari, ang gagawin mo lamang dyan para may iwasan natin yung ating deep subcutaneous abscess formation, you can suppurate the wound with your warm compress. Suppurate the wound with warm compress. I-warm compress mo lamang po yun para
para lumambot yung tissue at madrain yung pus. Kasi hanggat hindi na-drain yung pus, hindi maghihilom yung sugat. So yun po ang ating gagawin kapag meron po tayong nakita mga deep subcutaneous abscess formation. Again, so indolent ulceration and deep subcutaneous abscess formation is a sign of infection. Pag tinanong ka sa board exam, bakit nagkaroon ng infection? Okay? The abscess may due to unsterile needle or syringe used during your immunization. That is the number one reason kung bakit nagkakaroon tayo ng infected immunization site. Okay? Marahil ang ginamit na needle ay contaminated. Kaya nga kapag tayo nagtuturok, kailangan natin naka-sterile gloves. Only in the Philippines lang naman na hindi tayo naka-sterile gloves kapag tayo nagtuturok ng mga immunizations or mga katulad ng IV, di ba? Requirement talaga yan, naka-sterile gloves ka talaga kapag mag-inject ka ng IV. Pag mag-inject ka ng vaccine, dapat naka-sterile gloves ka. Okay? Dito, kapag pumunta yung bata sa RHU, minsan wala nang sterile gloves yung kamay ng mga nurse, ng mga midwife. Kaya hindi naman sa nilalat, pero mapapansin mo talagang walang sapin yung kamay ng mga nagtuturok. Nag-alcohol na lang sila sa kamay, naguhugas. Wala nang gloves, turok-turok na agad. Okay? But standard operating procedure, kailangan meron tayong sterile gloves. Kasi in every sterile procedure kasi, it requires sterile gloves. Okay? So yun. Sterile procedure, sterile technique. That is to prevent your sepsis or infection. Mali na po? So again, pag tinanong ka sa board exam, bakit daw nagkakaroon ng nana ang mga injection site? Una nating hanapin sa choices, due to unsterile needle or syringe use. Yan. Number 2 reason, too much vaccine was injected. Instead na 0.05 ang naibigay mong BCG, baka ang naibigay mo na ay 0.5, which is mas mataas na compared sa kanyang dosage. Yan. So pag masyadong marami naman ng turok mo, ayun, nagkakaroon din ng abscess formation. And another reason kung bakit nagkakaroon ng abscess formation, wrong technique of administration. So instead na intradermal ang pagturok mo, baka naman na subcutaneous mo or na intramuscular mo. Yun yung mga pwedeng mangyari kapag nag-wrong route ka ng vaccine administration. Okay? So yun yung ating tatandaan dyan. So we have your abnormal adverse effect of your BCG. Indolent ulceration and the deep abscess formation. So what is our management again? Sabi natin kanina, do not incise and drain. Use warm compress over the injection site to support your wound and your lymph nodes 4 to 5 times a day. So the doctor may order also antibiotic treatment such as isoniazid but not routinely indicated. Kapag infected na, pwede pong magreseta ang doktor ng isoniazid powder, ilalagay dyan, or ointment, ilalagay sa sugat, pero hindi po siya lagi nire-recommend. So ang nire-recommend lang natin is warm water compress to support the wound and your lymph nodes. Nagets po? So yun lang naman ang ating tatandaan kay BCG. Yun lang naman talaga ang pwedeng mangyaring problema kapag nagpaturok ng BCG ang bata. Pa-acknowledge po kung nag-gets po tayo. Okay, nag-gets. Okay. Anong mas normal, yung sugat or yung nana? Yung konting nana, okay lang. Pero pag yung deep abscess, yun yung abnormal. Okay. 12 weeks, makikita mo na yung kanyang peklat. Kasi within 2 to 5 months, kailangan mag-appear yung peklat doon sa BCG. Alam niyo, marami nagkakamali minsan ng mga students kapag tinanong yung vaccine that leaves scar formation. Ang dami nagkakamali kasi minsan nasasagot nila measles. Di ko alam kung bakit sila nalilito kay measles at saka BCG. Don't forget, BCG po ang nagli-leave ng peklat. Yan. Next, we have your Hepa B. So Hepa B, sabi natin, di ba, sa RA 7846,
Yan, RA 7846 kung saan minamandate po ng batas na ito na kapag ang nanay ay mayroong positive HB SAG, nire-require po natin na ang bata ay makareceive ng first dose ng Hepa B at birth. Yan. Tapos yung Hepa B2 niya 6 weeks, yung Hepa B3 na 14 weeks. Yun yung updates. Yan, updates po yan. Pero pag hindi mo nakita yung updated na schedule ng ating Hepa B, you can still use your schedule, yung lumang schedule ng pagbibigay. Yung sabayan ng pagbibigay ng DPT tsaka OPV tsaka Hepa B, yung DOH vaccine kung tawagin. Alam nyo ba yung DOH vaccine? Yung DOH vaccine natin, yan yung sabay-sabay na binibigay. Yan, DOH, DPT, OPV, Hepa B. Sabay-sabay po kasi silang binibigay dati at 6 weeks, 10 weeks, at saka 14 weeks with an interval of 4 weeks. Huwag niyong kakalimutan yan. So 4 weeks interval talaga yung dating schedule niyan. Pero since nagkaroon tayo ng RA 7846 at saka RA 10152, ang Hepa B nire-recommend na po natin sa lahat ng mga health institutions na lahat ng mga batang pinapanganak kailangan maturukan ng Hepa B within 24 hours period. Kasi nakapaloob na kasi ito sa Essential Newborn Care Package, yan, sa EINC package. So kailangan makareceive na po sila ng first dose of Hepa B as early as birth. Okay, nagets po? So yun. So don't be confused ha, kasi itong ating schedule na nasa taas, ito na yung fina-follow natin sa ngayon. Pero pag hindi mo nakita yung schedule at birth, you can also answer 6 weeks as the first dose of Hepa B. Yan. Okay? So malinaw? Para saan po bang Hepa B? Pag sinabi po natin Hepa B, it is a virus, tama? Virus po ito. It is a blood-borne and sexually transmitted infection, Hepa B. So Hepa B is for the prevention of liver hepatitis B, liver cirrhosis, and liver cancer. So I think lahat po tayo dito ay naka-receive ng shot of Hepa B kasi requirement po yan bago ka pumasok sa health professional field. Kunwari, ikaw ay nurse, ikaw ay midwife, kailangan mo maka-receive ng booster shots of Hepa B. Yan. So what are the common side effects of Hepa B vaccine? So side effects may last 1 to 2 days. Kadalasan, ang side effect lang naman po nito ay mild fever. Yan. Mild fever 1 to 2 days. So pag ang bata ay nilagnat after ng Hepa B vaccine, teach the mother to perform TSB. TSB or the tepid sponge bath. Yan, okay? Then advise to give paracetamol every 4 hours if the temperature is above 38.5. So take note sa ating CHN, ang pagbibigay ng paracetamol ay nire-recommend lamang po kapag ang lagnat ay lumagpas ng 38.5. Pero yung ibang mga mamis kasi, tumaas lang ang lagnat ng kanilang mga anak, mga 37.8, 37.9, 38.2, mga ganyan pala ang temperature, kadalasan nagbibigay na tayo ng paracetamol. Oo. Although ang recommended naman na pagbibigay ng paracetamol is to give paracetamol if the fever is more than 38.5. So yun yung recommendation sa pagbibigay ng paracetamol. And paracetamol, I think, do not exceed with more than tawag ito, 8,000 grams ata. Yan, 8,000 grams of paracetamol per day. Yan. So in 24 hours. Kasi nakakasira po ito ng atay. Tama? So pag ang lagnat ay hindi pa rin siya tumigil or hindi pa bumaba within 4 days, you must refer the child. Kasi baka iba na po yung cause of fever. Hindi na po yung vaccine pag ganun. So another side effect of your Hepa B is the presence of soreness, redness, or swelling in the injection site. So ito yung madalas na isa ito sa madalas na reason kung bakit may mga nanay na ayaw nang isubmit yung mga anak nila for immunization because of these discomforts. Na kapag pinaturukan, lalo naman siya magkakasakit, wag na lang paturukan. Di nila alam, normal side effects lamang po yun. Patunay na nagre-respond yung immune system ng bata sa antigen na itinurok natin. Okay? So yun po yun. So teach the mother to perform cold compress before hot compress. So pag merong soreness, always remember to perform cold compress first.
Okay, so huwag niyong kakalimutan sa ating first aid management, cold compress before warm compress. Kapag fresh ang injury, cold compress muna. Kapag old na yung injury, warm compress na tayo. So it is an alternating cold compress and your warm compress. Malinaw po? So huwag kakalimutan yan. So yan lang naman ang ating common side effect ng hepatitis B. Wala nang iba. Fever lang at saka soreness. Yan. Next, DPT. The diphtheria pertussis tetanus vaccine, DPT-1 given at 6 weeks. DPT-2, 10 weeks. DPT-3, 14 weeks. So kasama po siya sa DOH vaccine natin. Sinabi kong DOH, DPT, OPV, Hepa B. So mapapansin mo between your doses, there is an interval of 4 weeks. Yan, 4 weeks interval between doses. Yan. Ano bang 4 weeks? 1 month. Yan. Sabi ko nga sa inyo, pag di nyo nahanap yung 4 weeks, huwag sumagot ng 3 weeks kasi hanapin mo muna kung merong 1 month interval. Kasi 4 weeks is 1 month. So palagpasin mo ng isang buwan bago ka magpaturok ulit. Yan. Okay? So that is your DPT immunization. Again, sabi ko nga kahapon, isa sa pinakasikat na side effect ng DPT ay lagnat. Fever. Yan. A child may have fever the evening after receiving DPT vaccine. Kailangan ang fever mangyari po yan within 24 hours. Okay? Within 24 hours. Hindi pa pwede na lumipas ang 24 hours bago lagnatin yung bata. Kasi pag gano'n ang nangyari, hindi yung bakuna ang nag-cause ng fever. Tandaan niyo yan. Ulitin ko, hindi yung bakuna nag-cause ng fever kapag ang fever ay nag-set in pa lang after 24 hours. Kailangan ang fever mag-set in po siya within the first 24 hours after injection of your DPT or in the evening after injection of your DPT. So expect mo na kailangan kapag nagpaturok yung anak mo ng DPT, kailangan meron kang paracetamol lagi dyan sa bahay nyo. Bakit? Kasi that is the normal side effect of your DPT. Okay? So fever that begins more than 24 hours after DPT injection is unlikely to be a reaction to the vaccine. Sabi ko nga, pag ang lagnat nangyari after 24 hours ng injection ng DPT, hindi na po DPT ang dahilan yan. Baka iba na po yan. Pwedeng infection na po ang nag-cause ng fever. Next, soreness is another side effect of your DPT. Basta may soreness, alam nyo nang gagawin dyan. Alternating cold compress and warm compress lang po tayo. Okay? So, soreness, pain and redness or swelling at the injection site. So, alternating cold and warm compress. Again, common board question, what causes fever in DPT? Pertussis. Yan, pertussis po yun. If convulsion happens within 7 days after the injection of your DPT, it is a sign of your DPT encephalopathy induced condition. Okay, ulitin ko, pag nagkaroon po siya ng seizure or convulsion within 7 days after injection of DPT, yan yung tinatawag natin na encephalopathy induced immunization. Yan. Okay, ulitin ko, meron siyang encephalopathy. At kapag may encephalopathy na po yung bata, bawal na po niyang i-receive ang DPT for life. For life na po yun. Okay? Ano na lang hanapin natin kung meron kang available na diphtheria tetanus, yun yung ituturok mo. Yan. Nakuha po? So same po ha, basta pag nagkaroon naman ng nana ito or nagkaroon ng abscess formation, isa pa rin lang ang isasagot natin na rason. Ang rason pa rin natin is unsterile needle was used. Pag nagkaroon ng nana or pus formation, any abscess formation after DPT immunization also is due to your unsterile needle use. Okay? So that is your DPT. Again, what causes fever? Pertussis. Yan. Ayan, sabi ko nga dito, an abscess may develop a week or more after a DPT injection. This can happen because unsterile needle or syringe was used. Wrong technique, vaccine was not injected into the muscles. Yan. Next, DPT vaccine should not be given to children over 5 years of age or to children who have suffered
severe allergic reaction from the previous dose. Yeah. So instead na bigyan mo siya ng DPT, give your diphtheria and tetanus toxoid. Yeah. So diphtheria, tetanus toxoid vaccine should be given instead na DPT. Tatanggalin ang pertussis kasi yun yung nagkaka-induce ng fever leading to convulsion and seizure. Okay, malinaw po, DPT. Nagets po bang DPT, nurses and midwives? Paano po, sir, 3 years na yung bata pero wala pa siya? Pwede pa po siyang ihabol. Yan. Always remember, catch-up dose is 4 to 5 years old. Ano mang bakunang hindi na-receive ng mga anak ninyo, pwede nyo pang ihabol yan, i-update ang immunization status nila. Ano po yung WOF? Watch out for. Yan. Watch out for. Ayan, ano pa? Wala nang katanungan dyan, basa-basa muna po ako. Pakibalik po sa management. Management po ng ano pong vaccine ito? Ma'am Cherry Ann, ano pong vaccine yung gusto mong balikan ko? Ma'am Cherry Ann. Paano po hindi po siya naka-receive since birth? Ganon din po ang gawin nyo. Pag hindi po siya naka-receive ng vaccine since birth, pumunta sa pinakamalapit na health center or clinic, i-update mo na yung kanyang immunization. Yan. Sir, pwede yon? Yes. Pwede pa rin po siyang turukan ng BCG, lahat ng bakunang hindi niya na-receive. Magkaiba po ang MMR at measles. Ang MMR is the measles, mumps, rubella. 3-in-1 vaccine. Ang measles naman, that is MCV lang. Monovalent vaccine lang yan. Isa lang po siya. Paano po pag 6 years and more po at wala pa rin vaccines? Pag 6 years or more, kung i-follow nila ang PD996, pwede pang i-update. Pero pag i-follow nila 10152, hindi na nila i-update yan. Kasi under 5 years old na lang kasi yung bagong batas natin. Sir, ano nga po ulit kapag sa seizure at convulsion? Encephalopathy. Encephalopathy. Yun yung nabubuo sa kanila. Encephalopathy. Encephalopathy. Yan. DPT-induced encephalopathy. Yan. Encephalopathy. Yan. That is the DPT encephalopathy-induced condition. Makibalik po ang slide sa DPT. Okay po, ma'am. Sige po. Ayan. Ito. Mild reactions. Kadalasan kasi yan talaga yung laging complaint ng mga nanay kapag pinabakunahan nila yung anak nila. Uy, ano na, schedule na ng anak mo ngayon. Hindi ko na papabakunahan, lalo naman siya nagkakasakit. Hindi nila alam, normal lang po yun. So as nurses, as midwives, kailangan natin silang i-educate. Yan. Ma'am, kaya po sila nilalagnat after po nilang mabakunahan kasi sign po yun, ma'am, na nagre-respond po yung katawan nila sa binakuna natin. Ibig pong sabihin niyan, gumagana po yung ating vaccine. Kasi train po niya yung katawan ni baby para ma-create po siya ng antibodies. Para pag dumating po yung tunay na virus ng sakit, meron na pong panlaban si baby. So yun ating sinasabi. Dapat ganun kayo. Pag kayo po yung nagtrabaho sa mga RHU, huwag kayong maging masungit. Yan. Sa mga hospital, pag kayo po yung naging frontline sa mga OPD, sa mga immunization, maging mabait. Yan.
Maging mabait tayo lahat, okay? Kahit pagod na pagod ka na, gawin mo pa rin yung mag-explain ka pa rin. Hindi yung tinurukan mo na lang basta-basta. Tapos pinauwi mo na. Wala nang health education. Dapat magbigay ka pa rin kahit counting health education. Sabihin mo pa rin, ma'am, expect niyo po ma'am na lalagnatin po si baby, ma'am, baka mamayang gabi, lagnatin po siya, i-check niyo po ang temperature niya. Pag tumaas po ng 38.5, bigyan niyo po siya ng paracetamol. At yung lagnat po, ma'am, ay hindi po yung sign na siya po ay may sakit. Yun po ay nag-respond po yung katawan niya sa ating tinurok na bakuna. So, next na schedule po niya, kailangan bumalik po tayo para mas tumibay pa po yung kanyang panlaban sa sakit. So, ganun yun. Dapat nagsasabi kayo. Kasi minsan sa mga RHO, mga thunders na mga nurses, masusungit. Yan, may mga attitude na sila. So, wag ganun, okay? Wag ganun. Kailangan mapalitan yung mga ganun mga nurses, tsaka mga midwife na naka-assign sa mga RHU. Oo. Dumating, pinaupo, tinurukan, umalis. Wala na, ganun na lang lagi. Pero minsan kasi, yung burnout kasi yung reason kung bakit nagkakaganon yung mga nurses, mga midwives. Burnout. Kasi hindi tinext ng kanyang asawa, hindi nireply ng kanyang jowa. Ayun. Kadamay-damay ang pasyente. Okay. Okay na. Next. Abscess formation. Huwag ganon. Kawawa yung bata. So ito po yung ating abscess formation. Always remember, pag may nana, sign po yun ng infection. Lalo na kung napapansin nyo, yung surrounding tissues namumula. Yun yung delikado, cellulitis. Kailangan na ng antibiotic treatment nun. Pag nagka-cellulitis yung injection site. Yan. Unsterile needle, unsterile syringe. Yan yung isang number one reason talaga kung bakit merong infection. Kaya nga, lagi nating ina-advise you must use one needle, one syringe per child. That is our policy. Yan, do not reuse. Kahit yung barrel niya, sir, tapos palitan mo yung needle, kahit pa bawal po yun. Yan. Single-use syringe ang gamitin mo. Yung nagla-lock after magamit. Sir, wala pong ganun sa klinika. Kung walang ganun, kailangan na one syringe per child policy po tayo. That is also to prevent your blood-borne diseases. Hepa B. Ang Hepa B, talamak din po ngayon sa ating profession, mapa-nursing, mapa-midwife. Isa din po yan sa paboritong itanong ng board exam, hepatitis. Hepatitis B. Yung mga sakit na wala pa ring lunas hanggang ngayon. Okay? Next, OPV, oral poliomyelitis vaccine, kasama sa DOH, D, DPT, O, OPV, H, Hepa B. So sabay-sabay po sila tinuturok dati, 6 weeks, 10 weeks, 14 weeks. Interval of 4 weeks. So this vaccine is the only vaccine without known side effect. No known side effect. Wala po siyang side effect. Okay, yun lang. Wala siyang side effect eh. So pag walang side effect, walang management. So that is your OPV. Yan, that is your OPV. Ang gusto ko lang sabihin dito, yung tulad ng sinabi ko kahapon, na kapag ang bata napasuka or napa-spit out yung kanyang OPV, naidura niya or nailuwa niya yung OPV na pinatak mo, ang gagawin mo is to administer another dose immediately, then NPO mo muna yung bata. Huwag ka muna magpainom or magpakain ng kahit ano after mo may patak yung replacement ng OPV iniluwa niya or isinuka niya. Okay? So huwag niyong kakalimutan yan. Give another dose immediately in case na yung bata ay nag-spit or nag-vomit after administration of your OPV. Malinaw po? So, since wala siyang side effect, wala po tayong management dito. So, proceed tayo sa next vaccine. We have your Rotavac.
the Rotavac or the Rotarix vaccine. Yan. Rotavac or the Rotarix vaccine. Ano na ulit yung Rotavac? Para saan po yung sakit na yun? Para sa pneumonia or diarrhea? Rotavirus vaccine. Para sa diarrhea. Yan. Kung naalala nyo, sabi ko, rotavirus is the #1 cause of diarrhea among children. So Rotavac, first dose 6 weeks, second dose 10 weeks. Maximum of 32 weeks. So Rotavaccine, side effect, rare lang din po ang side effect niya. Kung magkaroon man ng side effect, the child may appear fussy or irritable. Yan. Fussiness or irritability. Ano bang fussiness? Discomfort. Irritable yung bata, iyak ng iyak. Ayan. Mild diarrhea and vomiting. Magkaroon siya ng mild diarrhea and vomiting. Bakit nagkaroon siya ng mild diarrhea? Kasi yan yung yan yung in-administer mong virus. The rotavirus causes diarrhea. So pag pinatakan mo siya ng rotavirus vaccine, expect mo din siyang magkaka-diarrhea. Bakit? Kasi you are administering a live attenuated virus. Always remember, rotavaccine is a live attenuated virus. Nagbibigay ka dyan ng buhay na bakuna. Yan, buhay kaya yung virus dyan. Kaya automatic na kapag pinatak mo yan, side effect niyan, diarrhea. Kasi buhay naman yung virus na pinatak mo. Pero yun nga lang, weekend nga lang, live attenuated yan. Live siya pero napahina. Live attenuated vaccine. Again, so side effect of your rotavirus vaccine, fussiness, mild diarrhea, and your vomiting. Any question with your rotavaccine? Ang rotavaccine, I think binibigay na po ito sa mga health centers natin. Sino dito yung naka-experience na mag-administer ng rotavirus vaccine? Ay, dami na agad. Dami na palang chat yan. Naka-ano na kayo? Naka-administer na kayo? Anong kulay ng rotavirus vaccine? Sige nga. Nakakita na. Rotavirus vaccine, anong kulay? Anong kulay ng rotavirus vaccine? Makasagot, exempted na siyang pumasok mamayang tanghali. Joke lang. Nalugi pala siya, hindi siya nakapasok. Milky white. Milky white. Yan. Pink. Okay, clear. Yan. Clear. Clear siya. Yan. Pag may mga residues na lumulutang-lutang, baka expired na ba yung bakuna? Ingat po tayo. Walang rota sa inyo. Walang rota. Ang rotavirus ay kadalasan binibigay po itong rotavirus dyan sa part ng Mindanao kasi dyan po kadalasan kasi yung mga epidemics ng diarrhea. Yan. Next, measles. Again, what is measles? Rubiola or rubella? Don't be confused with the two disease. Rubiola and rubella kasi parehas po sila. Rubella, rubiola, yung isa single L, yung isa double L. Pag single L, rubiola, that is the measles. Pag rubella, double L, German measles. Double L, double word. So measles is rubiola. Ilang days kang nagkakaroon ng rashes sa measles? Ilang days ang measles rash? Karoon na ng tigdas? Ilang days po ang measles rash? Measles rash. 3 days. Iba na 7 days. Okay, so technique in the board exam, pag hindi sure, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, measles rubella is a 7-day rush measles. 7 days rush measles. So, yung 3 days measles po, yung 3 days rush measles, that is the rubella. Yung sinasabi nila, meron kang tigdas hangin.
rubella po yun. Pero pag measles, it takes up to 7 days yung kanyang rashes. Kaya siya tinawag na 7 days rash measles. Okay? Okay. Pag hindi mo naman alam kung ano yung kanyang incubation period, so yun yung bilangin mo lang ulit yung kanyang letra. Yan, 7 to 21 days, average of 14 days. Yan. So take note, if the child age is 6 to 9 months and the child was hospitalized, he or she should receive measles vaccine apart from the scheduled vaccine at 9 months. Pag may mga bata daw na 6 months old, 7 months old, 8 months old na na-hospital, kailangan itong mga batang ito maturukan ng measles vaccine. Bukod pa sa i-receive nilang vaccine at the age of 9 months. Kasi ang regular schedule talaga ng pagbibigay ng measles ay 9 months. 9 months talaga ang regular schedule natin ng pagbibigay ng measles. Pero in any case na nagkasakit ang bata, nadala sa ospital, kailangan niyang maturukan ng anti-measles vaccine. Okay, para magkaroon siya ng protection kasi ma-expose po siya sa ospital. So yun tatandaan natin. So in case of outbreak, pag tinanong ka sa board exam, in case of outbreak, the child may receive measles vaccine as early as 6 months old. That is the earliest dose of measles administration. Tandaan niyo na, earliest age po yan. Pero binibigyan lang natin sila ng measles vaccine at the young age of 6 months kapag may outbreak or epidemic of measles. Kasi ang kanyang regular schedule talaga 9 to 11 months. Pero pag napabalita na tumataas ang kaso ng tigdas sa Pilipinas, kahit wala pang 9 months ang mga anak ninyo, pumunta na kayo sa mga clinic or hospital at magpaturok na sila ng anti-measles para maagapan natin yung pagkatigdas ng bata. Then, sir, pag tinuro ko ng 6 months, sir, papaturukan ba ulit at 9 months? Yes. Bukod pa yun. Okay? Bukod pa yung 9 months na protection niya. At bukod pa yung ibibigay mo between 12 months to 15 months. So, yun yung practice na ginagawa natin. Okay? So, wag niyong kakalimutan yan. So, the late dose of measles is around 12 months to 15 months. Yan, late dose yun. 12 months to 15 months. And the catch-up dose, yan, hindi na mabasa. Yun ang sa baba. Catch-up dose, 4 to 5 years old. Sinabi ko sa inyo, hanggat hindi ka pa nagkakatigdas no ikaw ay bata, at ikaw ay 4 years old na ngayon, 5 years old na ngayon, never ka pa nagkatigdas, pwede mo pang paturukan yung batang yan ng anti-measles. Oo, pwede pa po yan hanggat hindi pa siya nagkakatigdas. Eh sir, paano kapag yung bata nagkatigdas na, pwede ko pa rin po ba siyang paturukan ng anti-measles? Kunwari, nauna po yung tigdas niya bago yung kanyang anti-measles. Pwede pa po ba? Pwede pa rin naman. Okay? Yung vaccine na ituturok na sa kanila, booster na yon. Kasi nakakreate na yung katawan niya ng natural active eh. Always remember, mas matibay po ang natural active immunity compared sa artificial active. O kung ikaw ay na-expose sa mismong sakit, mas matibay yung immunity mo compared sa mga bakuna. Yan. Kunwari sa COVID, kung ikaw ay na-COVID at ikaw ay nakakreate ng antibodies, yan, mas matibay yung immunity na buo mo compared sa bakuna. Ganun yun. Okay? Kunwari, nagka-COVID ka na, gumaling ka na, then nang gumaling ka, pumalipas ka ng ilang buwan, nagpaturok ka ng vaccine ng COVID, na-boost yung immunity mo. Tapos nagpa-second dose ka pa, na-boost ulit. Tapos nagpa-booster dose ka pa, na-boost ulit. Then nagpa-second booster ka pa, na-boost ulit. So ibig sabihin yan, malakas na malakas ang panlaban mo na sa COVID pag ganun. Okay? So nakadepende din po kasi yan sa ating nabuong antibodies. Depende sa inyong condition. Kung mild lang ang condition, weak lang yung antibodies. Pag moderate ang condition, weak pa rin yung antibodies. Pero pag severe yung condition mo, ayun, malakas yung antibodies na nabuo mo. Ganun yun, okay? So yun yung ating tatandaan. So ganun din sa measles. Pag nagkasakit ka, natural active. Pag tinurukan ka ng vaccine, artificial active. So pwede pa rin po yun, okay? Pwede pa rin po yun. Kakaintindihan po tayo. Again, earliest dose, 6 months in case of outbreak.
regular dose is administered between 9 months to 11 months, and your catch-up dose is between your 4 years old to 5 years old. So wag niyong kakalimutan yan. That is your measles. So important notes before our lunch break para maka-idlip ulit kayo. Okay, so important notes. It is safe to vaccinate a sick child who is suffering from a minor illness. Sinabi na natin yan kahapon. Next, when handling vaccines, that is a common board question. Lumalabas po ito sa board exam. Ito ang second bullet natin. When handling vaccines, the first step to do is to check the vial for expiration date. Huwag niyong kakalimutan yan. Expiration date. Oo. Bago mo pa po i-mix, bago mo pa i-dilute, bago mo pa ibigay ang bakuna, una sa lahat, i-check mo kung expired na ba yung vaccine. Next, important note, use standard refrigerator with separate freezer, door, and seal for vaccine. So, sinabi natin kahapon, do not use dormitory type, do not use your bar style type, use only standard refrigerator. Lumalabas sa board exam. Next, vaccines can be mixed in a single syringe when, kailan mo daw pwedeng paghaluin ng dalawang bakuna? When vaccines are licensed and labeled to be mixed. Pwede po silang paghaluin kung nakalagay sa kanyang pakete na ito'y pwedeng paghaluin. Pag wala nakalagay, bawal. Okay? So never mix vaccine if it is not stated in its packs na pwedeng paghaluin. Next, BCG vaccine protects against tuberculosis in infants. That is the primary prevention of TB. BCG. Huwag niyong kakalimutan. Primary prevention of TB is BCG. Okay, na-gets po? So, 1, 2, 3, 4, 5 bullets are common board questions. Pag ikaw, familiarize mo itong 5 ito, lumabas sa board exam, perfect mo yan. Nasa board exam po yan. Walang tapon yan. So, the first step is to check the vial for expiration date. Yung una mong gagawin. Yan. Next, BCG vaccine is placed in an amber glass ampule to protect it from ultraviolet and fluorescent light to maintain potency. Pag tinanong ka sa board exam, bakit daw nasa amber yellow glass or ampule yung BCG? Not only BCG, also with your measles. Bakit daw sila nakalagay doon? That is to what? That is to protect them against sunlight. Okay? Ang tawag mo doon sa kulay na yon, na glass na yon, is a light-resistant container. That is to protect the vaccine to maintain its potency. Yun yung answer natin sa board exam. To maintain its potency. Next, BCG vaccine also should be discarded after 6 hours. Same with your measles. Lahat ng mga bakunang nire-reconstitute, kailangan maitapon yan after 6 hours. Or when the session ends, whichever comes first, tandaan niyo yan. BCG vaccine is not damaged by freezing. Hindi po siya nasisira sa freezing. Kasi always remember, di ba, sabi natin kahapon, only tetanus toxoid, DPT, Hepa B, yun yung mga nasisira sa freezing. Yan. Next, store BCG vaccine and its diluent side by side in a refrigerator or vaccine carrier. BCG is administered via intradermal route at right deltoid. Yan. Right deltoid po kasi yung pinapractice sa Pilipinas. Next, never immunize in the buttocks. Bakit bawal sa puwet? The danger of injection of the sciatic nerve. Pag kasi tinamaan mo yung sciatic nerve, it may lead paralysis. It may lead to paralysis. Bakit di na makalakad yung bata? And that is a res ipsa loquitur. Res ipsa loquitur doctrine po yun. Meron ka ng proof of negligence pag ikaw ay nagturok doon. Kasi hindi na nakalakad yung bata. And it will fall to malpractice. Yan. Okay? So IM vaccines like Hepa B, DPT, IPV, pentavalent, and PCV should be administered muscle of the upper outer of the thigh. Or in short, it should be administered in the vastus lateralis muscle.
Okay? So ideal muscle for injection among infant is the vastus lateralis muscle. That is the most ideal injection site of vaccines for young children. The vastus lateralis. Yan, vastus lateralis. Nakakasabay pa po ba? Bawal po sa puwet magturok, ha? Yan. Sir, ibig po bang sabihin kapag po may outbreak ng measles ng kakaroon ng 2 dose po? Yes. First dose, 6 months. Second dose, 9 months. Yes. Sir, ano pong vaccine ang pinakamahal? Libre po ito sa ating mga RHU. I think libre po ito. Kung presyong pinag-uusapan, di ko po alam yan. Kasi nag-update naman po lagi ang mga prices niyan. Si ano po yung pwedeng matamaan kapag Botox po? Sciatic nerve. Yan. Sciatic nerve. Ito po yun. Sciatic nerve. Yes, according to WHO, left deltoid po. Pero sa Pilipinas, sa ating immunization program, nakalagay po doon is right deltoid. Sir, pwede po bang isabay ang ibigay ang OPV at Rotavac? Yes, kasi nagsisim po silang 6 weeks, 10 weeks. Yan. Next, pabalik daw ng slide. Ito po ba yun? Ito. Yan. Sa mga nagpapabalik ng slide, wala po ba kayong handouts na hawak? I think nasa handouts po lahat yan. Punta po kayo sa GC natin, i-click niyo yung upper left corner, right corner sa taas. Yan. Tapos tingnan mo doon yung files, photo files section. Check mo doon. Pero pag phone ang gamit mo, di mo mababasa yung title ng files. Pero pag computer ang ginamit mo, mababasa mo yung title ng files. Kasi naka-private po yun para hindi mapirata. Yan, okay na? So take note niyo po yan, ha. So vastus lateralis is the recommended route of administration for Hep B, DPT, IPV, pentavalent, and the pneumococcal vaccine. Pneumococcal conjugate vaccine. Yan. So that is your important notes. Napapanahon po itong topic ng mga ito kasi bumagsak yung sa immunization rate natin. Simulan na nagkaroon ng Dingvax siya. Tapos nagkaroon pa ng pandemic, yan, na-delay yung mga immunization ng mga bata. Next. So measles is given 1 dose, yan, once. It is given subcutaneous injection in the outer upper right arm. Yan, outer right arm. The measles, mumps, rubella vaccine can be stored either in the freezer or the refrigerator. Yung sinabi ko kahapon. Diba? Sabi ko kahapon, ang MMR kasi pwede nyong ilagay sa freezer or sa body of refrigerator. Either of the two. Next. Yung measles, you must protect your reconstituted measles vaccine from sunlight. So, yung traditional na ginagawa natin dati, nung hindi pa po siya nasa light-resistant container, ang ginagawa po natin dati kapag na-reconstitute ang measles, ay binabalot po natin ito ng foil. Yan. So, pag tinanong ka sa board exam, ano yung binabalot ng foil? Measles. Yan. Wrap it with foil. Measles. If the child has diarrhea, give OPV as usual but administer an extra dose.
Pag nagtatay daw yung bata, instead na 2 drops, 3 drops mo. Next, fifth dose, at least 4 weeks after he or she has received the last dose in the schedule. Next, diphtheria and tetanus toxoid are parts are damaged by freezing. Yon, sinabi natin kahapon, basta may tetanus toxoid yung laman ng bakuna, nasisira po ito sa freezing. Next, for outreach session using vaccine carriers or cold box, yung mga transportation box kung tawagin natin, do not let DPT, TT, hepatitis B touch the cold dogs or ice packs. Kasi di ba sabi natin, they are the vaccines easily destroyed by freezing. Bawal po silang madikit sa yelo, bawal po sila sa extreme temperature kasi masisira po sila. Sinashake test nga natin ito bago natin gamitin kasi titingnan mo talaga kung na-expose pa sa freezing points. So para hindi po sila madikit sa mga cold dogs or ice packs sa transport box natin, ang ginagawa po natin dito is we are wrapping it with a newspaper or cardboard. Yan. So pag tinanong ka sa board exam, ano daw ang nirarap mo ng cardboard or newspaper? DPT. Yan. Pag walang DPT, TT. Ang TT dapat nirarap mo yan ng newspaper. Yan. So wrap newspaper or cardboard. That is to protect them from freezing. Para hindi sila tumigas. Kailangan mong takpan ng dyaryo para hindi siya tumigas. Kasi pag tumigas yan, patay, sira na yan. So, yun yung tatandaan natin, okay? So, measles, wrap with foil after reconstitution. Then, DPT, TT, Hepa B, wrap with newspaper or cardboard to protect them from cold dogs or ice packs. Para hindi po sila masira by freezing. Yan. So yan yung ating mga important reminders naman kay measles at saka sa ating mga freezing sensitive vaccine. Yan, si DPT, TT, Hepa B. Yung wrap natin sila ng newspaper or cardboard. Next, pertussis vaccine is damaged by heat. Pertussis causes the fever after DPT shot. Next, OPV. If the child spits out OPV or regurgitated OPV vaccine drops or vomits immediately after a dose of OPV, it is quite safe to repeat the dose and do not breastfeed immediately. Yung sinabi ko kanina sa OPV. OPV contains an attenuated or weakened form of the virus. So, yan. Ayan. Then, sa vaccination card naman, kailangan updated po yung nasa vaccination card ng mga bata. Ano yung makikita mo sa ating vaccination card? Date of administration of the vaccine, the vaccine manufacturer, vaccine lot number, the name and the title of the person who administered the vaccine. Tinanong sa board exam, ano daw ang hindi kasali dyan? Ang hindi kasali dyan, the needle gauge use. Tandaan yan ha, yung needle gauge na ginamit, hindi po yun kasama sa vaccination card. Date of administration, vaccine manufacturer, vaccine lot number, the name and the title of the person who administered the vaccine. Yan yung kasama sa vaccination card. But the needle gauge use, hindi po yun kasali. Okay? So, wag niyong kakalimutan. So, after lunch, itutuloy po natin yan. So, since 11:50 na po, mag-start tayo siguro 1:30. 1:30 tayo mag-start. Para enough yung time yung makapagpahinga. Sigat maaari ako, ayoko yung na-pressure yung mga estudyante sa review. Ayoko na overload sila sa review. So, chill-chill lang, relax lang. Lecture ngayon, after ng lecture, bahala kang magbasa ng notes mo. Kasi gusto ko turuan, maging masipag ang student. Ayoko yung spoon feeding lahat. Since may notes ka naman, advanced reading mo din yan. Para pag nag-lecture ako, madali mo siyang i-pick up or maintindihan. Yung binigay ko na in advance ko na, pero binasa mo after pa ng lecture. Useless yun, okay? So, dapat attitude yan.
attitude ang ating isaalang-ala pagdating sa paghahanda sa board exam. Hindi yung pagdating ng October, doon lang kayo nagka-cramming na nagbabasa ulit. Madaming ganun, okay? Tanggalin po yung ganun ha. Kasi pagdating ng October, gusto ko smooth lamang. Wala kang isipin kundi yung final coaching lang, ganun. Hindi yung hinahabol mo pa na binabasa mo pa yung mga nakaraang mga binigay kong handouts. Hindi mo makakaya yan. So yung 800, kailangan nabasa nyo na yung kalahati niya, nabasa nyo na yan. Sa midwife naman, dapat tapos nyo na nabasa yung ating bullets. Ayan. Okay? So after lunch, ang topic natin yon, herd immunity and target setting. Mag-computation po tayo mamaya. Ayan. Tapos maternal child health. Ayan. So ayan. Kita-kits tayo mamaya mga 1:30. Balik po tayo mga 1:30. So enough time for you para mag-recharge ng energy. Kumain. Huwag kumain masyado ng maraming kanin para hindi po antukin mamaya. Pero pag kumain ka man ng marami ngayon, matulog ka after. Yes po, nasa handout po yan. Sa mga books po, paantay lamang po, lalo na kapag ikaw ay taga Visayas, Mindanao, talagang matagal po yan. It takes 5 days to 7 days maximum from the date of shipping. Basta pag na-confirm ko na po yung inyong mga messages, safe na yun. Ibig sabihin nakalista na po yung name nyo, na forward ko na yung pangalan mo. Pag wala pang confirmation, wala pa, hindi pa na-deliver yan. Nagko-confirm po ako sa gabi kasi alam niyo naman nagle-lecture tayo maghapon. Mamaya, try ko ngayong tanghali. Yan. Mag-confirm ako ng iba. So, be back 1:30.